Ambassador, magandang hapon Okay. po. Hello, magandang hapon po, Julius. Nandito ako ngayon sa hospital actually, kaya pasensya na medyo na-late kami. Opo, ano pong update from your end sa ating mga OFWs po dyan, mga kababayan natin? Actually, sa ngayon po, nandito po ako sa hospital, sa Shamir Hospital. Binisita ko po yung isa nating critical na patient, yung isang kababayan na tinamaan po yung tinitirahan nila kahapon sa Rehovot. So ito po critical care, nandito po ako sa ICU ngayon. Binisita po natin siya, tinitingnan kung stable enough siya para magkaroon po ng surgery. So ang hospital po na ito ay isa sa mga pinakamagaling na hospital dito sa Israel. And hopefully po, tomorrow magkaroon, pwede na po siyang stable enough na pwede siyang maoperahan. Aha. Ano po ang profile ng ating OFW without naming names, of course, no, Ambassador? Female po, caregiver, about 44 years old po siya. Yung kapatid po niya naririto na rin. Okay. Kausap din natin yung kapatid niya kanina nung bumisita tayo. Kausap din namin yung doktor para maintindihan fully kung kumusta yung kababayan natin. Bukod po sa kanya, ma'am, meron pa ho ba mga ibang injured na mga kababayan natin doon sa mga missile attacks? Oo, meron. Actually, ang total na dinala sa hospital in various condition, 6. No? So, isa ito, yung pinaka-problematic, yung critical care, yung critical case natin dito sa hospital na to. Tapos may iba pa sa ibang hospital, yung isa moderately critical. Nag-surpass naman siya doon sa danger period. It's just that kailangan tignan pagkatapos gumaling siya kung ano impact ng kanyang kung magiging disabled siya or something, no? So tapos meron pang iba na medyo minor injuries lang at saka yung 3 others actually na discharge na sila for minor injuries lang. So total po 6 yon na directly affected dahil po sa impact ng pag-attack ng missile. Of course, meron kaming 2 others na tinignan na kino-consider kasi sa kalagitnaan po ng mga attack, may nagbigay po, may nanganak po. So premature delivery po. So 2 sila mag-ina. Aha. So okay naman po yung baby. Safe naman po. Oo, safe naman po siya. Okay. Ma'am, siyempre, nag-aalala rin po yung mga kamag-anak po ng ating mga OFWs dyan. Pinag-uusapan na po ba ang future plan para magkaroon ng repatriation from Israel, pabalik ng Pilipinas? Thank you very much. Actually, Julius, yung repatriation, simula October 7 ng 2023, hindi naman natigil. Voluntary repatriation ito. In fact, nakapag-repatriate tayo ng 1,333 prior to June 13. Ngayon June 13 po, meron kaming na-receive na request na 24 na gusto nila mag-repatriate. Tapos upon further interview po sa kanila, 13 po yung gustong-gusto nang umalis. So this is 13 out of 30,000 people po na kababayan natin na gustong umuwi. Ngayon dahil po sarado yung airspace, no? Dahil sarado po yung airspace ng Israel, ang pamamaraan lang po ng pag-alis po nila dito sa Israel is via border crossing po, either Jordan or Egypt. So in both cases po, we're working together with our embassy in Amman and our embassy in Cairo para ma-facilitate po yung border crossing. Aha. Since the last missile attack na nabalita, hindi na po ito nasundan na, ma'am, yung mga napanood po natin sa news na pagtama ho ng mga missiles dyan. Wala na pong sumunod doon. Actually, kanina po, yung pinaka-latest na missile attack po is about 4 o'clock ng madaling araw. No, ito po sunod-sunod na, ang dami po sunod-sunod na attack sa may central Tel Aviv po. And actually, sa embassy po nga na naramdaman namin yung impact. Ang mga natamaan po, mga hotels, kung tutuusin, mga hotels at saka mga private residences po. So wala po tayo nakikitang likelihood, ma'am, na magkaroon po ng forced evacuation sa ating mga kababayan dyan?
Syempre, we do not rule out yung ganun po. Pero we're looking at the situation as it comes along. Tapos we're also in discussions with the other embassies po that have a bigger population than us dito. So, nag-uusap-usap kami kung meron mga balak din sila na magkaroon ng evacuation. Certainly, ang pinakamalaking problema pagka evacuation, saan natin sila, saang border, kasi definitely the airport is closed, no? Until further notice. Walang eroplano po na pumapasok o lumalabas. So kahit na mag-charter flights tayo, hindi rin ho pwede sa airport ng Ben Gurion. Opo. Sige po, abangan po namin ng mga update, ma'am. Maraming salamat Stay po, safe Ambassador Eileen Mendiola Raung.